Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pagbalik ng 6 na Pilipino sa Gaza City mula sa Southern Gaza. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon kay DFA USEC Eduardo de Vega, ang matagal na pag-aantay at siksikan sa lugar ang dahilan ng pagbalik ng mga ito sa Gaza City. Nag-decision sila bumalik nung mga nakaraan na ilang araw, no? Dahil naiinip na sila, hirap na raw sila sa Southern Gaza maghintay para payagan ng tumuwid yung mga dayuhan, no? Papasok ng Israel. Tapos masikip yung lugar nila doon eh. Kaya bumalik sila sa kanilang tirahan doon sa Gaza City. Kahit na tutol kami doon, no? Yung bahada, sinabihan sila, huwag kayo pumunta. Pero pumunta pa rin. Kaya nandun sila. Pero ang mabuti naman na balita, yung silang anim at saka yung 3 pa na talagang nandun, natili doon. Kasama doon isang madre, safe naman, no? Wala. Samantala, sinabi naman ni De Vega na wala pa rin silang balita ngayon sa 2 Pinoy na nawawala. Kaugnay nito, hindi nila isinasantabi ang posibilidad na kabilang ang mga ito sa hostage na hawak ng Hamas. Wala pa tayong update, pero yung nga po, posibleng kasama sila sa mga lagpas sa 2 mga hostages dahil po ay hindi pa sila na tatagpuan sa Israel. Ngayon, hindi natin gusto na ayaw natin maalarma dahil hostage sila, maaring hostage sila. Ganun pa man, mabuti yun kaysa patay kasi merong mga 200 na mga namatay sa unang pagsasalaki ng Hamas, pagpapasok ng Hamas sa Israel nung ika-7 ng Oktubre. Meron pa 200 lagpas na unidentified bodies sa Israel. Ngayon mismo, chinecheck pa ng Israel kung kasama kung ina-identify pa, sana hindi makasama yung 2 Pilipino. Umaasa naman si De Vega na magagawang mailigtas ng Israeli forces ang higit 200 hostage ng Hamas. Sa kabilang banda, nasa 57 Pilipino ang naghihintay ngayon sa Rafah crossing para makatawid ng Egypt. Ang magandang balita ngayon ayon kay De Vega ay unti-unti nang magbubukas ng border ang Egypt. Ang positive news may positive news ako dahil ang balita is unti-unti nang bubuksan ng Egypt kasi tatanggap na sila ng mga sugatan na Palestinian na walang access sa medical care, no? Kaya ang ating embahador mismo, ang ating sugo sa Cairo, si Ambassador Ezequiel Tago, ay nakikipag-ugnayan sa kanilang Ministry of Foreign Affairs para buksan na yung crossing pati para sa mga Filipino. Nasa kanila na yung mga detalye, mga pangalan ng ating mga mamamayan na gustong tumawid. Batay naman sa monitoring ng DFA, nasa 136 ang registered Filipino ang nasa Gaza.